Kumalat sa social media ang umano'y video na nagpapakita ng pag-ambush kay Kong Rodante Marcoleta, dahilan para magkaroon ng matinding ingay at espekulasyon online. Ayon sa mga kumakalat na posts, makikita raw sa video ang sunod-sunod na putok at ang pagkalito ng mga taong nasa paligid. Sa kabila nito, hindi pa rin matiyak kung tunay o edited ang naturang video dahil wala pang opisyal na beripikasyon mula sa mga autoridad. Habang umiinit ang usapin, mas lalo pang pinag-usapan ang pangyayari nang lumutang ang mga report na namataan umano si Vicente Sot III malapit sa pinangyarihan ng ambush. Agad itong nagdulot ng samut-saring haka-haka at kontrobersya sa mga netizen. Gayunpaman, walang malinaw na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa insidente at nananatiling usapan lamang ito sa online communities. Sa ngayon, hinihintay pa ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa pulisya upang malinawan ang sitwasyon, lalo na't patuloy ang pagkalat ng impormasyon na hindi pa napapatunayan. Nanawagan naman ang ilang sektor na maging maingat sa pag-share ng mga sensitibong video at detalye upang maiwasan ang panic at paglaganap ng maling impormasyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatiling bukas ang maraming katanungan tungkol sa totoong nangyari sa ambush at sa mga taong sinasabing sangkot dito. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Bagsak na po si Bongbong Marcos kasi mismong itong si Teodoro Locsin Jr., ang Philippine Ambassador to the UK, ay nagsabi at nagtapat at umamin na ang Pangulong Duterte ay hindi po siya inaresto ng ICC, kundi dinukot. Ang ibig sabihin, kinidnap. Yan po ay nasa administrasyon po yan, nasa gobyerno po yan, kasalukuyan. Siya po ang Philippine Ambassador to the UK. Wala po siyang pakialam kung tanggalin siya dyan o hindi siya tanggalin. Siguro hindi na po niya masikmura. Hindi na po niya masikmura ang kahayupan na ginagawa ng administrasyon ito sa mga Duterte. At dito mga kareaksyon, baka ayaw niyang madamay. Di ba? Baka alam na niya na babagsak na si Bongbong Marcos. Kaya nagsasalita na siya na ganito mga kareaksyon. Kaya mga kareaksyon na nangyayari po sa ating bayan ngayon, talagang nakakarma na sila. Mantakin po ninyo si Tambaluslos na gano'n na siya, nanumpa siya doon sa ICI na inutil naman. Yung ICI na wala namang kapangyarihan, di ba? Kaya mga kareaksyon, ito po sasabihin natin dito. Ano po ang sinyalis na nakikita ninyo na ang isang ambasador ay sasabihin niya na dinukot? O ngayon, sino ang pumirma at sino ang kapangyarihan sa likod ng pagdukot ng Pangulong Duterte? Siyempre si Bongbong Marcos. Di ba, pagkalipad ng eroplano, ang punyeta, nagsalita na po siya doon sa pulpito na kung saan parang isang tagumpay o isang achievement ang pagkakapadala sa Pangulong Duterte doon sa dahig, mga kareaksyon. Kaya dito pa lang ang malinaw na malinaw po mga kareaksyon. Isang ambasador ng gobyerno nagsalita na itong si Pangulong Duterte ay dinukot. Balang araw mananagot ang lahat ng mga dumukot sa Pangulong Duterte. Sila po mga kareaksyon ay mapapatawan ng kasong kidnapping. Nako. Kaya ngayon mga kareaksyon nakakarma na sila. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila kasi gulong-gulo na po ang Pilipinas. Magulong-magulo na po ang Pilipinas mga kareaksyon. Ano pang hindi magulo sa Pilipinas? Araw-araw may welga. Ang mamahal ng... dahil nga sa mga korupsyon, lumilindol na Ay, ito po mga kareaksyon, pakinggan po natin. Pakinggan po natin itong video na ito mga kareaksyon. Doon po sa... Hindi po yan. Alright, so let's dissect this bombshell from Philippine Ambassador to the UK, Teddy Boy Locsin. Guys, di lang ito basta-basta rant, kundi isang no-holds-barred moral outburst. Walang takot kahit alam niyang pwede siyang tanggalin sa pwesto anumang oras ng Malacanang. Hindi na niya kinayang sikmurain ang lantaran at garapalang pagtataksil sa bayan ng administrasyong Marcos Jr. So let's go point by point sa pahayag na ito ni Locsin. Point 1, Rodrigo Duterte was not arrested by the ICC. He was abducted by Filipinos in the Philippines and handed over to foreigners. O, diba? Malinaw po yun.
dinukot ang Pangulong Duterte at tatawagan ko. Hello? Hello? Nandiyan ba si Torre? Putang ina. Ano si Torre? Torre! Oh, ayan, nakikita mo na. Sinabi mismo ni Teddy Boy Locsin na dinukot ang Pangulong Duterte. Walang yaka, Torre. Walang yaka, Torre, na dismiss na yung kaso na inihahain mo ng sedition doon sa mga vloggers. Ha? Bakit nananahimik ka ngayon, Torre? Para yatang na-injection ng kana ng anti-rabies. Ha? Di ba ikaw yung pinakamalupit na aso ng Malacanang? Wala. Tinabla ka na nila. Umanda ka, Torre. Umanda ka. Mapapatawang ka ng sanksyon. Ano ba yung sanksyon? Madidemanda ka pagdating ng araw, Torre. Nakademanda na pa to. Idemanda nga natin to. Kidnapping. Illegal detention, kidnapping. Ikaw, Torre, ang promotor eh. Ay, hindi promotor. Ikaw yung uto-uto. Walang yaka, general ka pa naman. Isang dating presidente, binastos mo nang binastos doon sa kampo. Sino ba kausap ko? Hello? Wala pala eh. Hello. Walang yaka, ba't hindi ka kumikibo? Kunin mo na yung mga kalabaw. Wala, nag-aalaga ko na naman ng kalabaw. Natawagan ko, walang yan naman, oh. Itong po si Torre, mga ka-reaction, siya po yung umaresto. Proud na proud pa siya. Kayong lahat na sangkot dyan sa pagkidnap sa Pangulong Duterte, nagsalita na si Tony Boy. Nako, ayan, nagsalita na po si Tony Boy, mga ka-reaction. So hindi ito simpleng pahayag, ito'y matinding paratang laban sa sariling gobyerno. Ang ibig sabihin ni Locsin, hindi ang ICC ang talagang may sala dito, kundi mga Pilipinong nasa kapangyarihan mismo ang nagtaksil sa sarili nilang bayan. Ang paggamit niya ng salitang abducted at dinukot ay sadyang mabigat dahil ipinapakita nitong hindi dumaan sa due process o sariling hustisya ng Pilipinas ang ginawa nila kay former President Duterte. Hindi lang niya ipinagtanggol si Duterte, ipinaglaban niya ang dangal ng isang malayang bansa. Point 2, if he is guilty of crimes, we thereby confessed our country's and our state's inability to hold him to account. Sinasabi niya rito na kung totoo mang may kasalanan si Duterte at ipinaubaya natin sa dayuang hukuman, ay parang umamin tayo na inutil ang ating justice system. Parang isinigaw natin sa buong mundo na ang Pilipinas ay walang kakayahang magpatupad ng batas sa sarili nitong mamamayan. Inutil ang aming konstitusyon at ang mga hukuman. Kaya ang ginawang ito ng Marcos administration ay talaga namang nakakadiring pambansang kahihiyan. Point 3. We thereby forswore the first attribute of sovereign independence, an effective justice system. Ito ang pinakaugat na mensahe niya. Ang pangunahing katangian ng kasarinlan ay hindi yung nasusukat sa pagkakaroon ng sariling watawat o lupain, kundi sa kakayahan ng isang bansa na magpatupad ng sariling katarungan. Kung wala tayong tiwala sa sariling sistema, hindi tayo tunay na malaya. Paano mo masasabing independent nation ka kung umaasa ka sa mga banyaga para sa hustisya? Independence without sovereignty is hypocrisy or isang fake na independence. Point 4. No wonder there are trillion people marches for just that reason, the inability of domestic justice to hold grand theft auto appropriation to account. Binanggit niya na ang mga trillion people marches na yan bilang simbolo ng pagkadismaya ng taong bayan sa kabiguan ng hustisya laban sa big time ng mga magnanakaw. At sa ilalim ng pahayag na yan, kinikilala niya ang galit ng taong bayan. Ngunit pinupuna din niya na pawang galit lang. Walang konkretong sistema para baguhin ito. Oo nga naman, madali tayong mag-rally, mag-ingay, magalit. Pero kung wala tayong pagkakaisa at sistema para ayusin ang gobyerno natin mismo, paulit-ulit lang tayo sa cycle ng galit. Alam mo na injustice ang ginawa kay PRRD. Pero dahil sa political color mo, nananahimik ka. And worse is, sumang-ayon ka sa injustice. Di ba kaplastikan? Galit na galit ka sa korupsyon, yet di mo maipaglaban ang ginawang lantarang injustice sa dating presidente. Point 5. But trillion people marches only admit that while we can get angry, we cannot meaningfully govern ourselves. Ito ay isang brutally honest truth. Sinasabi ni Locsin dito na marunong tayong magreklamo pero hindi marunong magpatakbo ng sarili nating bansa. Ito'y hamon sa ating kakayahang magdisiplina at magkaisa bilang mamamayan. Masakit pakinggan pero totoo. Laging may reklamo, laging may sisi, pero pagdating sa disiplina at pagbabago, bigo tayong magkaisa. Ganyan ang sinasabi ni Locsin. Walang saysay ang kalayaan kung hindi natin kayang magpakatino bilang sambayanan. Point 6. We need the help of foreigners and such foreigners at that washed up
powers, tinuligsa ni Locsin ang kanluraning panghihimasok at hipokrisiya, lalo na ng mga bansang dati nang nanakop sa atin. Ang ibig niya sabihin, ironic at nakakadiri na humihingi pa tayo ng tulong sa mga bansang yon, samantalang sila rin ang may madugong kasaysayan ng pang-aabuso sa atin. Mga dating mananakop ng bayan natin, sila pa ngayon ang gusto nating maging tagahatol ng katarungan kay PRRD. Nakakahiya para tayong muling sinakop at yumuko sa mga banyaga. At ang mas malala dyan, ipinaubaya natin sa yung mga laos na, yung mga naghihingalo na International Criminal Justice Entity. Point 7. The idea that foreigners, especially Westerners, can judge us is beyond disgusting. It is treason, the deepest imaginable. Ito ang pinakamabigat na linya. Tinawag niyang treason o pagtataksil sa bayan ang ideya na dayuhan ang magpapasya para sa atin. Hindi ito simpleng opinyon, ito ay paninindigan para sa pambansang dangal at soberanya. Hindi mo kailangan maging pro Duterte para ipagtanggol si Duterte dahil ito ay laban para sa karapatan ng Pilipinas bilang malayang bansa. Point 8. It is a confession begging for foreign domination in purely national affairs, and by willing and complicit admission. Dito tinapos ni Locsin sa pinakamalalim na punto, ang mga pumapayag daw sa ganitong sistema ay hindi inosente kundi kasabwat. Ibig sabihin, hindi lang ito kahinaan, ito ay kusang pagsuko. Hindi tayo inapi, kundi tayo mismo ang pumayag na apihin. Ang mas masakit, ginusto pa ng ating mga leader mismo. Iyon ang tunay na trahedya ng bayan. Humanda ka, Bongbong Marcos. Humanda ka sa ginawa mo sa Pangulong Duterte, balang araw magbabayad ka. Humanda kayo lahat ng mga sangkot dyan sa pagpapadala sa dahig. Sina Remula, yung magkapatid na Remula. Sina Hanyo, sina Gibo. Ha? Lahat yan. Sina si Torre, si Marbil. Ha? Lahat yang mga gumawa ng kahayupan na yan sa Pangulong Duterte, balang araw. Balang araw sisingilin kayo ng taong bayan. Magiging ang kasaysayan ng hatol sa inyo. At maaalala kayo ng mga darating na henerasyon bilang mga ahas, bilang mga taksil sa tunay na bayani na si Rodrigo Roa Duterte. Ang tunay na bayani, para sa amin siya ay bayani. Higit pa siya kay Jose Rizal. Para sa akin, higit pa siya kay Jose Rizal. Siya ang tunay na bayani. Higit pa siya kay Andres Bonifacio. Dahil galit siya sa korupsyon, galit siya sa droga, galit siya sa kriminalidad. Kaya naman proud na proud tayo nung panahong yun. Pero anong ginawa nyo sa Pangulong Duterte? Anong ginawa ninyo, mga animal kayo? Ngayon, naghihirap ang Pangulong Duterte doon? Anda siya. Okay. Ang hindi lang matanggap ng sambayan ng Pilipino ay meron tayong justice system dito sa Pilipinas. Dito nyo siya kinulong, dito nyo siya inatulan, habang buhay, habang patay na pagkabilanggo, walang problema sa bansa niya. Pero ipinadala ninyo doon sa mga banyaga para siya ay, ikaw trililing. Ikaw trililing. Isa ka rin. Tsaka itong si Saba, manunupang may sumpa, na mahilig sa mga burat. Sabihin mo na kasi, ang Davao ay handa, ang Davao ay hindi korap, at ang Davao ay sumusunod sa mga building code. Hindi mo pa aminin punyeta ka. Sandali lang, ito. Nagbiyahe po kami from Davao City to here. Considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. Bakit ho kaya? Despite the two doublet daw ho, dalawang malakas na lindol. I cannot say. Pero bakit ho? I cannot say. Well, awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Okay tayo dito. Okay ho pagkakagawa kaya ng mga structure? Ganun po It's ba? possible, or maybe it's also because the effects of the quake were not as strong as the one in Cebu. No, but we will leave that up to the FIVOX and the expert. 7.6 magnitude dun sa Cebu, 6 lang. O di ba, ibig sabihin, hindi corrupt si Duterte. Ikaw, businessman, alam mo yan. O di ba? Kaya pinagpala yung mga Davao Kahit na malakas ang lindol doon, nakita nyo naman, safe pa rin yung mga Davawin nyo. Di ba? Aminin mo na kasi, Vince Dizon, hindi mo maamin dahil nandiyan si Duterte. Anong ginagawa mo? Paikot-ikot ka sa Pilipinas. Naghahanap ka ng wala. Naghahanap ka ng mga korap. Yung nag-appoint sa'yo ang korap.
Hoy, Vince Dizon, ikot ka ng ikot, ginawa kang utong-uto ni Bongbong Marcos, ikot ka ng ikot, hinahanap mo kung nasaan yung mga flood control ghost project, ikot ka ng ikot, hinahanap mo kung sino yung, kung nasaan yung korupsyon. Walang yaka, hindi mo alam mo, nagbubulag-bulagan ka lang. Ang nag-appoint sa'yo ang korap, ang magnanakaw ang nag-appoint sa'yo. Gago ka ba, Vince Dizon? Putang, gago ka yata eh. areas, especially. Naggagagu-gaguan ka o gago ka talaga, Vince Dizon? Ikot ka ng ikot sa Pilipinas, ikot ka ng ikot. Hinahanap mo, punta ka ng, Ilocos Norte. Siraulo ka ba? Magkano ba binayad sa'yo? Di ba mga kareaksyon? Ikot ng ikot sa Pilipinas, ikot ng ikot. Naghahanap ng mga ghost project, naghahanap ng mga korupsyon. Hindi niya alam, yung nag-appoint sa'yo. Dinala na nga sa Aguada, Malacanang yung mali-malitang pera. Tartado ka ba, Vince Dizon? Gumising ka nga, nagpapasikat ka, dilawang ka eh. Nagpapasikat ka lang sa Pilipinas, kunyari magaling ka. Hindi mo nga alam ang pinagsasabi mo eh. Nung sinabi ni Marcoleta, yung sinasabi ni Marcoleta, wala kang kaalam-alam eh. Huwag ka nga magpasikat dyan, Vince Dizon. Ang nag-appoint sa'yo, tanungin mo, drug addict ka ba, sir, ka mo? Nagko-cocaine ka ba, ka mo? Tanungin mo siya na maayos kung nagko-cocaine. O, kinakausap na niya yung tatay niyang patay na matagal na yung diktador niyang tatay. Kinakausap niya, patay na yung tatay niya, kinakausap niya pa. Anong tawag doon? Nag-a-hallucinate na yan. Hoy, Bongbong Marcos, bumaba ka na dyan. To my fellow citizens, yesterday morning, we had a committee hearing with the Committee on Ethics Chairman, 4-Piece Party List Representative J.C. Abalos, nephew of former Secretary of Local Government Ben-Hur Abalos, regarding my possible expulsion from the House of Representatives. I still stand with the... Oh, tatanggalin na yan. Si Kiko, tatanggalin yan. Tatanggalin yan. Siyempre, hindi matatanggap ni Tambaloslos yan eh. Tatanggalin yan. firm belief that my actions against the corrupt Marcos administration is righteous, and that our country will immensely benefit from his removal. I have zero involvement in the DPWH corruption. Tatanggalin yan si Kiko Barsaga. Okay lang yan, Brad. Kung matanggal ka man o hindi ka matanggal dyan, okay lang yan. At least ang buhay mo, alam mo, ang buhay mo ay talagang inialay mo sa bayan. Ang sarili mo ay inialay mo sa bayan. Ay tatanawin namin ng napakalaking utang na loob sa buhay mo yan, Brad. Tuloy-tuloy ka lang. Huwag ka lang magpasindak sa mga dilawang pinklawan na umaalingasaw. Chairman Abalos, on the other hand, has plenty of involvement with the 2024 flood control budget anomalies, with his uncle, Ben-Hur Abalos, holding the Department of Interior and Local Government during the time when hundreds of billions of pesos were stolen from local DPWH projects. I call for the investigation on the possible corruption of the Abalos family and their immediate imprisonment if found guilty. Oh, di ba? Ganyan ba? Meow, 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 meow. Meow, meow lang yan, meow, meow. Marap na po si Tambaloslos dyan sa ICI na yan, na tingin ko naman inutil, no? Inutil yan dahil alam naman natin na yan ay palamuti lang ni Marcos Jr. para sabihin na meron talaga akong ginagawa dyan sa issue ng korupsyon. Pero sa totoo lang, wala na makapangyarihan yan. Wala yung power to subpoena, walang kahit ano. So, wala. Ano lang yan, sisipot lang yung mga tao dyan, kunwari nagkaroon investigasyon, tapos hindi naka-broadcast, so hindi natin alam kung ano mga sinasabi ng mga pinapatawag nila. So in the end, yan, lumalabas na ang magiging finding. Wala pa silang nahahanap na taong gobyerno na po pwedeng makasuhan. No? So yan na po ang kumbaga preview ng mangyayari dyan sa ICI na yan. Pero nakakaintriga, sumipot si Tambaloslos. May daladalang abogado galing dun sa The Firm. At alam niyo naman, matinik naman yan The Firm na yan. Isa sa pinakamalaki at isa sa pinaka-influential na law firm dito sa ating bayan. No? At obviously, kumuha na ng abogado to si Tambaloslos at naghahanda na sa isang legal battle dahil alam niya marami siyang kasong harapin. At lumutang ang pagiging state witness ni Tambaloslos. Ibig sabihin, siya ay willing na magsalita kapalit ng hindi siya mapaparusahan. Now, syempre maraming mga hindi ata po pwede yan na nakinabang ka na husto sa pangungurako tapos ngayon ikaw ay walang kaparusahan. Well, hinay-hinay muna tayo. No? Una, pag-aralan muna natin, pag-usapan natin, ano ba ang sinasabi ng batas para maging state witness. Okay, yung pagiging state witness po, ito mga requirement. No? Kinakailangan po, wala ng ibang direktang ebidensya na magpapatunay ng
pagkakasala ng isang akusado at dahil nga dito sa mga flood control projects to, tungkol dito sa plunder na may kinalaman sa pangungurakot ng pondo para sa flood control at sa mga infrastructure. Tapos yung testimonya ng witness, si Tambaluslos, kung gusto niya mag-state witness, ay po pwede makorroborate. Okay? Pangatlo, pang-apat, yung accused does not appear to be the most guilty. So yan ang pinakamahirap na dapat na malusutan ni Tambaluslos. At panglima, hindi pa nako-convict yung akusado sa kahit anong krimen involving moral turpitude. So, isa-isahin natin. Okay? Now, depende kasi, mga kababayan, kung ano ang teorya. Kung ang sasabihin ni Tambaluslos, siya ay sumunod lang sa utos ng Marcos Jr. na mangurakot sa pamamagitan ng mga flood control projects. At kung talagang mapapatunayan yung ganyang utos sa kanya, well, posible na siya ay makapasok as a state witness. Nako mga ka-reaction, yan pa po ang pinaka masalimu dyan. Yung magnanakaw, yung tulisan, yung nagkamal ng mga mali-malitang pera, siya pa yung magiging state witness, putang ito. Anong nangyari sa ating bayan? Bakit ginagawang parausan ng mga magnanakaw? Di ba mga ka-reaction? Mapapamura ka na lang eh. Eto pa ang nadiskubre. Pati pala yung mga barracks ng mga sundalo at iba pang mga paggawain para sa mga sundalo ay... Ayan, hindi ko nakakayanan yan, Nelson. Ganun din. Hindi ko na hindi ko na pati gamit ng mga sundalo. Anong ginawa? Pinatungan din o binawasan ng pondo? Paano ginawa nila dyan? Mukhang... ako, maghahasa talaga ako ng gulok dyan, Nelson. Ghost project dyan. Totally, wala. Wala. Completed? Nireport na completed, pagtingin wala. Ayaw na mga sundalong gamitin sila sa ganyan. Siguro, Jen, di ba yung PMA nandyan sa Baguio? Tama. Baka kaya siguro lumindol. Nelson, ako'y nanginginig ako sa bagay na yan. Mantakin mo, DPWS flood control. Tapos pangalawa, Farm to Market Road. Ghost din ito. Pangatlo, pati barracks, ng sundalo. Para sa mga sundalo, ganun din. Paano natuklasan? Saan naman na Bulgarian? Na-discover. Doon pa rin sa budget hearing. Abi talaga naman. Kasi siyempre, tingnan yung budget nyo. Ito, meron kayong 15 billion pesos na pondo. 15 billion pesos? Oo. Okay. Ang project ay kung tawagin ay TICAS. Ha? TICAS. Tama, mga sundalo talaga. TICAS talaga yan. Oo. Project TICAS. TICAS. Pero ang ibig sabihin yan ay tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Nako. TICAS program ng DPWH. So, programa ng DPWH para sa mga sundalo natin? Kaya TICAS ang tawa. Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang... Kabuuan? Oo. Dapat ang itatayo nito, Nelson, ay mga barracks o lahat ng mga... Nationwide? Oo. Lahat ng mga kailangan ng mga sundalo. Grabe na Lumilitaw, yung mga project pala, kung hindi man natapos, hindi nagamit. Ibig sabihin, may mga hindi na... nga naman, paano mo gagamitin yung hindi tapos sa proyekto? Oo nga naman. Pero nireport din ba nilang completed ito? Completed! 15 billion pesos proyekto ng DPWH para sa militar. Completed! Nakakapanginig lalo ito, pakinggan mo. Sabi ni Defense Secretary Gibo Chodoro, merong 944 projects sa TICAS program. Nationwide, 944? Okay. 648 nakaabot ng first phase. Ibig sabihin siguro ano lang yan? Yan siguro poste-poste. Poste-poste. Yung land development siguro. 600 majority 648, diba? Okay. Pero dineklara completed. Pwede ba natin parinig? Meron ba tayo boss niya? Pakinggan natin. Sige nga po. Pakinggan nga natin. Sino? Secretary Gibo? O sa pagdinig ng Senado? Pakinggan natin. This is on the topic of the TICAS projects. Yes, Your Honor. And